tayo ni Lord, di natin man alam kung anong pinagdadaanan ng isa't isa. Pasalamat na lang tayo kay Lord dahil nandito pa tayo. Praise our Lord dahil He is faithful, He is merciful, at talagang
He heals our hearts. He's there for us whenever we need. And truly, He is holy. He is the one who is perfect. Raise our voices for Him. I see the King of Glory coming on the clouds in white. The whole earth shakes, the whole earth Please let me pray. I see His love and mercy washing over all our sin. And we won't sin, we won't sin. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the I see a generation rising up to take their place. It's endless faith, it's endless faith. I see a near revival, setting us to pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Open up my eyes to the things show me how to love you. I will love you. Break my heart. Break my heart for what breaks everything I am for your kingdom. That's how long I'm turning to
may nagawa na parapat dapat sa Diyos at sa Diyos. Salamat tayo, Panginoon, dahil sa pag-ibig niya kay Tanda. Sa dakilang mong pag-ibig, salamat sa pagyarap mo, Ama.
kami patuloy. Salamat po. Buong week, protected niyo kami. Lahat po kami nag-gather dito sa church para matuto, para mag-praise, para mag-worship. Lead our hearts, soften our hearts, Lord, as we listen to the sermon. In Jesus' name we pray and we pray. Gandang umaga po sa bawat isa, mga taga-DCBC. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayon. Kamusta po? Pagamat tayo po ay nalulungkot bilang sa church. Sa pagamatay ng kapatid na araw. Kagabi po ay nandun kami. Dahil hindi po yung iba po hindi nakapunta kagabi. Kaya siya daw po pupunta sa India. Sige po, pakiplay natin. Brother JP, may patay lang po yung ilaw sa likod. Thank you.
Yun, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ito, nagpapakalam. Last Tuesday ay nandun po kami para ipag-pray siya. Kasama ko po yung pastor ng Gaya-Gaya, Pastor Nestor, tapos si Pastor June. Pray po kami doon. At nung Friday ng mga araw, siya po ay kinuha ni Lord. Yung mga pictures na nakita natin, talagang kasama natin siya. Buhay pa si Brother Cambio, nakita ko doon. Nandun na siya. Kaya, malungkot dahil nakita ko rin yung sakripisyo ng kanyang asawa, si Mama Marina. Pagod na rin, napakay. Patungan sa loob ng Rino na hospital, struggle talaga siya dun sa sakit niya. Ang prayer ko nung huli, at niyakap ko siya, sabi ko, parang gusto ko na mawala yung pain niya. Pero lumagpas pa siya ng 2025. Umabot pa siya ng New Year. At yung pinakahuling dalaw namin ay Tuesday. Di ko alam, Friday siya ay kukunin ng Panginoon. So, sa life ng isang magandang katotoo sa buhay ni Brother Alan na hindi kilala ng karamihan yung likod niya, kung sino siya. Yung nakita ko yung ano siya sa Africa, like medical mission pa rin sila doon, pinadala sila ng bansa natin para tumulong sa mga Afrikano. Kaya sabi ko, ang dami ko lang ginagawa ng ni Brother Alan na hindi natin alam. Sekreto niyang ginagawa. Pero sa kapurihan ng Diyos, siya po ay nakaburol ngayon dito po sa multipurpose hall. Kung meron po kayong panahon, ay hanggang Biyernes po ng gabi ang huling lamang. Sabado po siya ay ililibing sa Providence, 1:00 ng hapon. Nagre-request yung Armed Forces of the Philippines na hingin ang kanyang burol kahit isang gabi sa Camp Aguinaldo. Ewan ko kung material. Kasi po si Brother Alan ay isang sundalo. Philippine Navy, pero ang huli niyang trabaho ay sa office ng kanya. Boss na si PBBM. Siya po ay isang presidential security guard. PSG. So, yun po ang huli niyang trabaho. Inaantay niya yung kanyang promotion February. Kaya hindi siya nagpa-early retirement. Gusto niya matapos ng February para mag-promote ulit siya. Kaya alam niyo po dumago sa buhay niya. Yung aking pong schoolmate na boss niya sa Philippine Navy ay nalaman din niya, retire lang nila at nasabi na naman din naman si Brother Alan. So siya po ay tao ng Philippine Navy. Ako po ay tinuturo ng Panginoon sa buhay ng ganito. At the age of 50, bata pa. Mas matanda ako ng 10 taon sa kanya. 60 na po ako last year. Siya ay nag-15, November 15.
bumisita po ako sa kanya sa birthday niya. Wala siyang cake, wala anuman kasi nga hindi siya pwede kumain. Yun na pala yung last birthday niya na at least nakabisita ako sa kanya sa araw ng 50th birthday. So, ayun. Maraming pinagsamahan, maraming mga alaala, at maraming naitulong ang pamilya nila. Lalo na sa pagtatayo ng church dito po sa Heroesville, sa Barangay Gaya-Gaya, ang kanilang bahay ay ginawang simbahan. 4 na taon na yung simbahan. Buong puso niya itong binigay ng walang bayad. Hindi niya po pinagbayad ng simbahan. At pinagamit ko yung bahay niya doon para sa mga taong ma-reach out doon sa lugar na yun. Kaya marami po mga bata ang naging follower ng Panginoon. Si Pastor Nestor, yung pastor doon, ay siya nagpapasal. Mamayang gabi siya po ang nag-speak sa funeral service ni Brother Larry. Redeeming Time, yun po ang ating title na yun. At ating babasahin ang salita ng Diyos sa Awit 39, verse 1 to 5, Ephesians 5, verse 15 to 17. Sige po, tayo tumayo lahat. Basahin po natin salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin ang Awit at Ephesians. Sa Psalms muna po tayo. Ready, go. Ang sabi ko sa sarili, sa gawa ay mag-iingat, at hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas, upang hindi magkasala ako'y hindi masasalita, habang nakapalibot silang mga masama. Ako'y sadyang nanahimik, wala akong sinasabi, hindi ako nagsalita, maging tungkol sa mabuti, ngunit lalo pang luha, paghihirap ng sarili. Ang sabi ko sa sarili, sa gawa ay mag-iingat, at hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas, upang hindi magkasala, ako hindi magsasalita, habang nakapalibot silang mga masama. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko ay parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hangin dumaraan. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mabubuhay. Mabuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y magawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. Tayo po'y makaupo muna, tayo po'y manalangin. Tingnan namin Diyos, sa araw na ito kami nagpupuri ng kapasalamat. Dinala mo kami sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin, purihin, dakilain ng iyong pangalan, itaas at pasalamatan ang iyong katapatan sa buhay po namin, Panginoon. Ngayon kami ay narito upang ikaw ay bigyan ng parangal. At sa araw na ito, Panginoon, marami pong salamat. Kami ay may lakas, may sigla, at binigyan mo kami ng panibagong araw sa buhay namin. Yun po ay sapat na sa araw na ito. Purihin ang iyong pangalan, dakilain, at samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang puno ng karunungan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan mula sa Kanya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title ngayon, Redeeming Time. Ayan. An inch of time, an inch of gold. Lahat po tayo dito ay may 24 hours. Meron po bang 25 hours dito? Lahat tayo ay may 24 oras, sabi nga nung nagbabalita. At ang panahon ngayon, kailangan nating i-redeem. Ano po ba yung salitang redeeming? Yan, tignan po natin sa Google. At basahin natin yung meaning ng redeeming. Ano ba yan? Sige. Ay, di ba natin? Okay. Siguro na. Yan. Yung word na redeeming, naalala ko nung bata ako, kapag ako ay bumili ng soft drinks, binuksan ko yung tansan, at sabi nakalagay doon, you won. Redeem it to redeeming store.
So, yung tansan, dadali mo sa bilihan ng soft drinks. At kung nanalo ka ng isa pang soft drinks, kukunin mo doon yung premium mo. Kaya lang ngayon, wala na yata gano'n, ano? Pag binuksan mo yung tansan, kasi pag binuksan mo yung tansan ngayon, parang nawawala, hindi na yata nagbubukas ang tansan, no? Binabato na. So, redeeming time. Sa panahon ngayon, lahat po tayo ay merong 24 oras na tinatawag. Paano natin ito gagastusin? Paano natin ito i-redeem ng maayos? Para hindi masayang yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon bawat araw. Imagine yourself, kung ikaw ay isang estudyante, may 8 oras ka para matulog. Hindi nga. Natutulog ba kayo ng 8 oras? Hindi. Karamihan ng estudyante ngayon, hindi na natutulog. Kami noon, dapat 8 oras, alas 9 ng gabi, tulog ka na, para pagdating ng alas 5, ikaw ay gising na. Ngayon, hindi po ganun na nangyayari. So imagine kung estudyante ka, ang tanong namin, 8 oras ka dapat matulog. 8 oras kang mag-aaral. Papasok ka ng 8 to 5. Full load pagka ikaw ay college. Tama? Kung ikaw ay first year college, buong maghapon, nasa eskwelahan ka. May break time ka doon, mga 1 oras. No? Tapos balik ka ulit sa school. Tapos 8 oras ka, may 8 oras ka pang extra. Anong gagawin mo doon sa extra 8 hours? Nagtrabaho ka, nag-aral ka, natulog ka, may 8 hours pa. Saan mo gagamitin yun? So, ang laki ng oras na binibigay ka sa atin ng Panginoon bawat araw. Ang oras ngayon ay 9:40. Sabihin, itong oras na ito, nagugugol natin yung 9 hours. Nakagising siguro tayo ngayon ng mga alas 6. Ang iba alas 5. Ang iba alas 4. Ibang kabataan, hindi na gumising. Gising na sila eh. Wala sa tulog. Sabi nila, okay lang na walang tulog basta may gising. Kasi pag wala ng gising, wala na. So ang problema ngayon, karamihan ng kabataan, ang pagtulog. Tama? At yung oras mo na dapat ka matulog, kinokontra ng mga cellphones. Sakto. Eksakto po ba? Yan. Salamat doon sa nagpatunog. Tamang-tama yan si cellphone. Kinausap ko yun eh. Hindi po kinausap. Dahil ang cellphone talaga nakakapagbigay ng bawas oras natin para tayo matulog. Kaya yung malalaki ang eyebags dyan, alam na. Tapos yung mga maraming pimples, alam na. Kulang sa tulog. Kaya po mga kabataan, so, I encourage you na limit-limit lang tayo sa cellphone. Meron nga akong gustong ipahayag dito sa church natin. Sa last Sunday ng January, ang cellphone ninyo, hindi nyo hahawakan. Ilalagay doon sa gilid. Lalagyan natin ng mga pangalan. Pag tumunog yun, paparapol natin yun. Kaya ba nating mag-church na hindi natin hawak yung cellphone natin? It's a challenge na nahawakan natin sa araw na yun ay ang Biblia. Hindi na nga tayo nakakapagbasa nito. Wala na nga akong nagdadasa ng Bible sa church. Nagdadala. Ako, bihira na. So, siyempre, ang cellphone po ay tukso na mahirap iwanan. Kaya okay ba yun? So, last Sunday ng January 25 is National Bible Week. Pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Na ang araw na yun, pagdating nyo dito sa church, yung cellphone nyo, iiwan nyo. Wala kayong dalang cellphone habang nakikinig ng sermon. May guest speaker tayo noon.
So yun, no? Challenge natin yung ating sarili. Kung hindi natin siya hawakan sa loob ng 2 oras sa church, hindi naman siguro kawalan. Pagkatapos ng worship, sige, hawakan niyo na. Sa inyo naman yan. Pero habang nasa loob ng sambahan, wala mo nang hawak na cellphone. Pastor, yung Bible nandun sa cellphone. Maganda yon. Pero ang problema, kapag ang cellphone mo, nasa Bible mo, pag may nag-message sa messenger, aalis ka doon sa Bible. Tama ba? I-interrupt, magbabasa ka doon, nawala ka na sa Bible. Kung ito ang dala mo, sa mga darating na linggo, mawawala ka ba? Walang tutunog dito. Walang magme-message dito. Diba? Walang mga ilalagay na kung ano-ano dito. Ito lang. Ang salita ng Diyos. Wala ito ay National Bible Month. Pinagpapahalaga ang salita ng Diyos. Kaya let's redeem the time. Balik po tayo sa topic. Time is like money, but with a difference. Ayan. It comes to every person, man, woman, and child, free. Ang panahon, katulad ng pera. Pero may kaibahan sa pera. Ang time. Kaya nga sabi nila, time is gold. Mahalaga. Pero katulad siya ng pera. Sa bawat lalaki, babae at bata, libre to. Hindi tayo nagbabayad ng oras. Magpunta ka ba sa Meralco para sabihin mo, bayad po sa tubig, kuryente, at sa oras. Baka magulat yun. Hindi mo binabayaran ng oras dito. Yung oras natin na 24 hours a day, libre. Ano yun, no? Binibigyan tayo ng Panginoon yun. You cannot buy time or sell it. Hindi mo pwede itong ibenta, hindi mo pwedeng bilhin. You cannot accumulate time or refuse it. Every day, God's time bank credits each time of us with 24 hours of time. Equally. Yung bawat oras, parang tinatawag na time bank, kinikredit ito ang bawat 24 hours natin, pare-parehas. Sabihin mo sa katabi mo, 24 oras ka rin. Meron kang 24 oras. Huwag mo sasabihin, oy, 25 hours ako. Baka iba na yan. Lahat tayo may 24 hours a day. Kung ang McDo sa Bano ay may 24 hours bukas, tayo meron din ganun. Napansin nyo bakit po yung mga ganyang mga restaurant bukas ng 24 oras? Alam ng McDonald's, alam ng Jollibee, ang tao gising pa. Mas maraming kita. Kaya ang mga tao ay naging commodity ng mga yan. Magkape-kape ka lang, check, baksak ng baksak yung pera ng McDo, Jollibee. Ibig sabihin, pasok ng pasok ang pera. Kaya malaki ang mag-franchise ng ganyan. So tayo, may ganun tayong equally. Yan. Sige, tuloy pa natin. Think of it as money. Kasi po ito sinulat ng isang Amerikanong author. $1,440 every day. Equivalent ito, 1,440 minutes each day. To your account, ilalagay sa account mo yan, o meron pang bank account. One rule governs this precious gift. You must spend all of it in one day. No balance are allowed and no overdrafts. How shall we spend the $1,440 o 1,440 minutes a day? Kung ang iyong bank account ay may 1,440, binigyan ka ng 1,440 pesos. Huwag na sa dollar. Paano mo siya i-spend wisely sa araw na yun? I-complete nyo nga, ilang bang meron ng minutes sa 60 minutes? Sa 1 hour. That's 60 minutes. Every hour. So every hour may 60 minutes. Times mo ng 24 hours. Tama ba? 1,440? So may 1,440 ka minutes each day. Ang dami. Bawat minuto. At yung araw na yon, yung oras na yon, eksakto yun.
Kung ilalagay natin sa pera, binigyan ka ng budget ng nanay mo, anak, ito 1,440 pesos. Paano mo siya gagastusin sa loob ng isang araw? Sige nga. Shopping. Uy, may 1,440 ako. Yung 1,000 ko, ibibili ko ng Shopee. 440 na lang natira. Teka, makapagkape nga. Teka, mag-donut ako, mag-pizza ako, mag-fries ako. Ubus na, pagkatapos ng may sabihin ng nanay mo, ano nangyari sa 1,440 na binigay ko sa'yo? Ganun ba? O ito ay gagasusin mo ng may karunungan. Ang bawat isa sa atin, binigyan ng 1,440 minutes per day. Yan lang Yung bukas, wala pa yun. Hindi ka pa binibigyan ng Lord ng 1,440 minutes bukas. Bakit? Kasi kung bibigay ng Panginoon yun, masyado ka nang magastos. Baka hindi mo magamit agad-agad, gusto mo advance. Saka pangalawa, sigurado ka pang buhay pa mamaya? Sino dito ang naniniwala siya ay buhay pa mamayang gabi? Wala. Di natin alam, tama? Kung paglabas mo dyan, nahagip ka ng tren. Dahil mo palang tren. O nahulog ka sa bangin. Wala naman sa service farm, no? Para mahulog ka doon. Ang bilis ng buhay. Si Brother Alan, sabi ko, ang tagal ng buhay ni Brother Alan. Kasi halos 3 buwan, sa parang ang dating, kailan kaya kukunin si Lord, ni Lord si Brother Alan. Parang ganun Alam niyo po, ang itsura ni Brother Alan, nung dinalo namin ng last Tuesday, siya po ang most decorated patient. Ano ibig sabihin? 7 mga bote ang nakasabit sa katawan niya. 7. Lahat yun nakakabit sa katawan niya. Dextrose, antibiotic, o ano-ano antay pa. Yung katabi, isa lang ang bote. May katabi siyang pasyente. Dextrose na. Siya, 7. Yung pang-7, yung pagkain niya. For ilang days, ganun siya. Pero hindi siya kinukuha ni Lord. Bakit? Hindi kanya marahil oras. Kaya tayo, may oras tayo din. Kaya sabi mo sa katabi mo, bilang na ang oras mo. Sabi, nakakatakot. Kasi binigyan ka ni Lord kanina, kinisig ka, 1,440. Sasabihin siya, anak, eto 1,440 minutes, gamitin mo sa maayos. Ang maganda mong ginawa, ngayong araw na ito, ginamit mo sa kanya. Yung 60 is 1 minute, yung almost 2 hours. Ilang minutes lang yun? Hanggang 10:30 lang tayo 1.5 hour. 1.5 hour, sa isang oras may 60 minutes, plus 30, 90 minutes lang. So 1,440 minutes, 90 minutes lang gagamitin mo para sa pagsimba. Meron ka pa 1,000. Wow, dami pang minuto. Huwag natin sayangin. Baka yung 1,000 minutes, gamitin mo lang sa cellphone. Diba? Sayang naman yung oras. Wala ka nang nagawa. Kasi, walang oras, cellphone O kung may interval man, tabi na nga konti, ayos ng gamit, ligo, balik ulit sa cellphone. Pagkain pa mag-aayos ang bag, papasok na school, balik din ang cellphone. Nakasakay ka na sa bus, tapos cellphone pa rin. Pagdating sa school, bawal ba ang cellphone sa school? Hindi na, may nakakalusot daw. Nilalagay niyo ba yung cellphone niyo doon sa tabi ng teacher niyo? Hawak niyo Ang bait ng Pilipino, no? Hindi masyadong stricto pagdating sa cellphone. Alam niyo ba kung gusto niyong yumaman? Para nagturo huwag kang mag-cellphone. Bihira lang. Ang gawin mong cellphone, yung tawag lang, hello. Dahil yung mga ganun lang na cellphone, ano yun?
keypad. Eh, presyo pa yung keypad, 600, 705. Kasi, napansin nyo, ang cellphone pala, tawag lang. At saka text. Hindi mo naman kailangan pa yung iba. Kaya lang, siyempre, sa panahon yun, hindi na natin makontrol. Nasa ano tayo eh. Ganitong negosyo. Pero alam niyo pa yung mga yayamang tao, wala silang cellphone. Hindi ka na nagbabagay ng cellphone. So, Henry C. Sino pa yung mga yayaman? Lucio Tan? May-ari ng Robinson? Gokong Wei? Si Ramon Ang? Hindi mo sila makikita may hawak cellphone. Pero mayaman sila. Yun ang sikreto. Ang kapanong nila, ginagamit nila ng maayos. Kaya kabataan, gamitin natin ng maayos. 1,440. The answer is in good buys and wise investment. Every dollar o every peso must be carefully spent. Kung may pera kang ganon, with a good purpose. For the way we spend our time may affect others, and certainly it will affect our own lives for eternity. Kung hindi natin gagamitin ng maayos, yung pera o yung panahon o oras sa tamang gawain, may panahon, magagastos natin itong ating panahon, makaka-apekto ito sa atin, sarili, at sa ating pamumuhay. At yung ating pamumuhay sa eternity. Ano bakit nilagay yun doon? Kasi mawawala ka ng panahon sa Panginoon pag hindi mo na-budget yung time mo. Diba? Buti na nga, mabait ang Panginoon. Hindi niya kinukuha yung buong 24 hours. Ang bait niya, di po ba? 6 days sa'yo. Monday to Saturday. Alam ni Lord magtatrabaho ka, mag-aaral ka. On the 7th day, kanya sana. Kaya lang, kinukuha mo pa rin. Diba? Kinukuha mo pa rin. Ako'y saludo sa mga taong iniiwan ang pagtanggap ng trabaho pag linggo. Kasi gusto niya ang linggo kay Lord lang. Kaya pag nag-a-apply ng trabaho, pag alam niya may pasok ng Sunday, hindi siya mag-a-apply. Kasi sa isip niya, para kay Lord yun eh. Itong Sunday is for God, para kay Lord. Diba, gamitin natin para sa Kanya. Para sa eternity na ating gagawin sa mundo ito. How do you spend your time each day? Have you ever written out a budget or time table for your 24 hours, allotting the minutes and hours to the tasks and demands of the day? Lalo na sa mga nagtatrabaho, lalo na sa mga estudyante. Yung panahon, napakahalaga. Paano natin ito ginagamit? Do a little time accounting. Tignan natin. Magkaroon tayo ng time accounting. And see how your 1,440 minutes are spent each day. And it's likely to give a few root shots. Tignan natin. Sige, time once is beyond recall. How then can we buy back or redeem time? For this is what the Apostle Paul exhort. Binasa natin kanina. Sabi doon, see then that you walk circumspectly, not as a fools, but as wise, redeeming time because the days are evil. Gamitin mo yung panahon at oras na ito dahil ang panahon na ito ay masama. Ibig sabihin, mas gumawa ka ng mga kapaki-pakinabang, mga mabubuting bagay dahil ang panahon na ito ay masama. The time is evil. The days are evil. Let's redeem the time. No? And then, sabi noon, Paul sees that all corruptions, yan. What is Paul saying to you and me? Nakita ni Pablo ng evil and corruption of the times and exhort believers to work circumspectly. Ano ibig sabihin ng to walk circumspectly? To live lives of maximum usefulness for God. Bawat araw na bibigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo ng kapaki-pakinabang. Walang sayang. Hindi mo ba naisip pagtulog mo ng gabi, nag-isip ka, dami ko na sayang na oras Hindi ko nagawa yung ganito. Hindi ako nakapaghugas ng pinggan.
Kaya pagising ko, yung pinggan doon sa lababo, puro ipis. Sayang. Ay, sayang yung oras na yun. Hindi pala ako nakapunta sa kaibigan ko may sakit. Kasi nawili ako sa cellphone. Ay, sayang pala yung oras na yun. Nakalimutan ko pala. Dapat kong puntahan yung kaklase ko para gumawa ng assignment. Eh kaya lang, nasayang lahat. Sa trabaho, ganun din. No? Kaya, sabi ni Pablo, the evil and corruption of times exhorts believer. Sinasabi na mamuhay tayo and useful para sa Panginoon. Yung 1,440 na yan, na time o pera na binigay siya must be spent with eternity in view. Ibig sabihin, may pupuntahan itong pera na ito naman ay para naghuhulog ka sa bangko sa langit. Have you tried to mag-invest sa langit? Maghulog ng pera sa langit? Eh, Pastor, wala namang bangko sa langit, Kunyari, binigyan ka ng 1,440. May 40 pesos ka, binigay mo sa isang tao na kailangan. Yung isa, 400, binigay mo. Naguhulog ka lang, ginagawa mo sa langit. Tumutulong ka sa kapwa mo. Hindi mo sinasayang. Diba? Nagbigay ka ng investment sa langit. Dahil sa langit, pagdating ng panahon, may reward. Gusto niyo ba magka-reward sa langit? O namatay ka lang, nasa langit ka, at kakanta-kanta ka lang doon? O meron kang reward? Halika! Anak, nakita ko yung 1,440 na binibigay ko araw-araw, hindi mo sinasayang. Halika dito, mabuti at tapat kong alipin. Meron kang reward. O, nandun lang tayo to enjoy yung heaven, pero tatay reward. Alam nyo, ito maganda. Bawat ginagawa niyo sa Panginoon, ting, ting, meron kong credit sa langit yun. Ano yun ba yun? Meron kong mga harvest ka doon. Meron kang nagawa para sa iyong kapwa at para sa Panginoon. Kaya sa ating, siguro yung panahon na tayo ay pupunin ng Panginoon, ano yung maiiwan natin dito sa mundo ito? Yung pag namatay ka ba, ang tao ay umiiyak o natutuwa? Ay, salamat naman kayo. Makakainis yung buhay nito. Di ba yung mga gano'n? May mga salita ba yung kapitbahay o kaibigan natin sabihin, sana kunin ka na ni Lord. O kanta lang yun. Sana kunin ka na ni Lord. Kasi mabait ka daw. Sana kunin na ni Lord to kasi wala naman ito. Sayang lang ang pamumuhay nito sa lupa. Wala naman yung kwenta. Walang ginagawa. Nabubuhay pag-gising, kain, pagkakain, cellphone. Pagka-cellphone, ayos ang kung eskwela estudyante ka, ayos ka ang bag. Kunyari, papasok, yung pala, may mga damit sa loob. Papasok pala sa SM Tungko. Iba na yung damit kasi nagpalit na. Buti na lang, hindi mahigpit yung SM Tungko, na kapag naka-uniform ka, hindi ka pwede. Mahigpit ba? Hindi, Kaya hindi alam ng gwardiya kung may pasok yan. Alas 10 ang bukas ng mall. Kitang-kita yung mga estudyante. Abay naka-PE. Nakalagay sa gilid, LCC. Wow. Yung isa, ICC. Tapos, yung nanay, sabi, ICU. Diba? Alam niyo yung mga pangalan ng school na yun? Diba? May mga letra. Bulso. Wow. May bulso. Fatima. Wow. Dali, pasok sa proud na proud po. Naka-uniform na eskwelahan. Pero, hindi pa na pumasok. O di kaya, pagkatapos sa school, katulad ng SM Perdo, lapit lang na eskwelahan ko, tapat lang tawiran lang O pagkatapos sa school, anong gagawin? SM tayo. Bihira yung estudyante pagtapos sa school, uwi sa bahay. Yun. May ganun ba? Mabuhay ang mga ganung estudyante.
Yung pagkatapos sa school, pagod siya sa pag-aaral, pagtuturo, talaga umuwi na sa bahay. At ang gagawin sa bahay? Tutulong sa nanay. Maglilinis, mag-aayos, mamaya gagawa ng assignment. Kinabukasan, ganun din ang routine niya. Hindi siya nag-enjoy sa mga mall. Nag-enjoy siya sa pag-aaral. Pagdating ng panahon, yung mga nag-enjoy sa mall, ang trabaho dun sa loob ng mall. Nagalinis ng CR. Yung nag-aral maigi, manager ng mall. Bakit? Pinagtsagaan niya pagtrabaho eh. Diba? Alam mo po, sa bansa natin, napakalaga ng edukasyon. Kaya yung mga kabataan, huwag yung sayangin yung 1,440 minutes every day. Marami yan. Kung ikaw ay estudyante, anong dapat gawin? Pag estudyante ka, mag-aral. Tama? O nagkakaintindihan. Ibig sabihin, walang boyfriend, walang girlfriend. May nag-react. May nag-react sa likod. Ibig sabihin, kung meron pang gano'n, wala tayong magagawa. No? Ganun talaga ang kalakaran sa panahon ngayon. Honestly, ako po ay nag-boyfriend, nag-girlfriend. After na kayo makatapos pag-aaral. Honestly, pagkatapos kong mag-aral at nagkatrabaho, sa ako nag-girlfriend. Kasi ang hirap nun, no? May girlfriend ka, may boyfriend ka, hihingi ka ng pera sa nanay mo. Ma, pero nga, pagkain lang. Bakit? Kakain kami ng girlfriend ko. Pero nag-aaral. Diba? Gano'n. Anyway, iba na kasi ang panahon ngayon. Story, iba na ngayon eh. Pero sabi ko noon, yung 1,440 minutes, yung panahon namin, 1,440 minutes pa rin ba sa panahon ngayon? Parehas lang. Nagbago lang ng kultura. Hindi ko pinapatamaan yung mga kabataan. Aral. Mas magandang makatapos ang pag-aaral. And then, maganda na meron kang future. Diba? Na nakahanda at nagamit yung 1,440 minutes. Look into your own life and see how many dollars dito malay mo mag-abroad kayo. O pesos. You have endlessly, thoughtlessly thrown away. You may have done it for years, perhaps for all of your life. Kung meron ka 140,400 na pera, naisip mo, ang dami ko pala winagdas na pera. Evaluate mo yung sarili mo. Oo nga, walang katuturan. Ang dami kong milk tea na ininom. Ang dami kong sugar nilagay sa katawan ko. Marami kabataan ngayon, may sakit na diabetes, kidney. Nakakita kayo ng mga edad na 16, 17, nasa nephrology center. Yung nephrology, yung hospital ng mga may kidney failure. Kasi sa dami ng maalat na nilagay, sa dami ng matamis na nilagay, i-spend nila yung 1,440, so walang pakinabang. Mas maraming sugar, mas maraming alat, ayun, mas maraming chichirya, di ba? Hanggang magkaroon ng damage yung kanilang mga liver, balunan, hanggang magkasakit sila. At naisip ko, sayang, ang dami ko palang sinayang ng panahon na yun. Kung maibabalik mo lang sana, kaya lang tumatanda ka na, nakakasakit ka na, at doon mo nalaman, marami ka palang nasayang na panahon at oras. The Apostle says, buy back those precious hours. Ito maganda. Buy back precious hours. Ngayon, natutunan mo ito ngayon, you buy back the precious hours. Redeem the time. It's time to redeem the time. Oo, nangyari sa akin yun, pero hindi pa wala lahat. Ayusin ko. At ngayong araw na ito, sa mensahe ito, I redeem the time. Hindi ko hahayaang masayang ang bawat araw, oras, pera na meron ako sa isang araw. For years, you have wasted hours daily doing useless. Maraming panahon, sinayang mo ang oras, walang
pakinabang na oras, inconsequential or even harmful things na hindi naman magaganda. Pero, buy back the precious hours. Hindi pa huli ang lahat. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa natin mabalik. Kung nasayang yun, okay na, tapos na yun. Pero pwede natin ibalik. Endlessly killing time, ito yung mga ginagawa na killing the time. Reading worldly books and magazines. Kaya lang, hindi na tayo masyado nagbabasa eh. Ang mga estudyante yata ngayon, karamihan, hindi naman lahat, hindi na nagbabasa ng mga books. Kaya lang, nung panahon namin, may mga worldly books, nakalagay yan makamundong libro. Na uso doon yung mga penthouse, mga libro at babasahin hindi magaganda. Napunta yung mga kabataan sa ganoon. Ngayon, hindi na. Sight na, sight. S-I-T-E. And very open, no? Pag nakalagay doon, are you 18 above? Yes. 18 above ako. Kahit siya ay 15. Siyempre, papasok ka sa site at makikita mo iba-iba na ang iyong mapapanood. Kasi hindi na masyado nagbabasa eh. Eto na ngayon. Books and magazines na palitan na ng mga TikTok at mga sites. And then, ito nga yung mga tinatawag na porn sites. Dahil yung site yun na madidistract ka. No? And even preachers, hindi kami exempted dyan. Si Philip Yancey, isang magaling na author at magaling na pastor, lately, ay nabigyan ng ganoon sa buhay niya. Si Philip Yancey. Living an immoral life. Medyo bumagsak yung Christianity ng mundo because of Philip Yancey. Si Philip Yancey ay isang batikang author about holiness. Pero bumagsak po siya. Sabi ng ibang pasasara, Pastor, ano mo yung nangyari kay Philip? Sino? Si Philip Morris? Hindi, si Philip Yancey. Ako nga. Yeah. No? So watch out. Ang iba pa, watching TV. Hindi na ngayon nanonood ng TV. Netflix na lang. No, may Netflix na ngayon eh, no? Nakapag pinindot mo. Maganda naman, kasi ako nanood ako nung kay Mr. Bean. Ano yung title no? Yung uli? Yung ang pangalan ng kanyang baby na inaalagaan, Jesus. Ang title? Where is Jesus? Sinanap ni Mr. Bean. Yung pala nandun sa angel, Kasi nag-alaga siya ng isang bahay na napakaganda. Eh, yun, narating na yung may-ari. Parang naging siya, take care. O, ganda, tawa ako ng tawa eh. Sabi ko, parang may moral lesson na. Pagdating doon sa bata, nabili na lang ang pangalan ni Jesus kasi wala siyang maibang pangalan. Tapos sa bandulo, yung si Jesus na pinalagay, nandun sa manger. Tapos yung picture parang nativity. Okay. Pero ang daming mga jokes. Alam mo yan naman si Mr. Bean, di ba? Oo, pag si Mr. Bean, naglakad na, di ba? Ayun na, matatawa ka na eh. So, watching TV, noong panahon, talagang ito kumakain ng maraming oras eh. Nung uso pa yung mga TV na nanonood ka. And then, for hours, polluting the mind, indulging in questionable pastimes, and doing a host of other unprofitable things. Yung 1,440 ginagamit mo sa walang kabuluhang bagay. With a little judicious time accounting, it will become clear where you may buy back many valuable hours. No? I-redeem natin ulit yung time natin. I-ayos natin. Let every minute and every hour be used for God. Kaya ba natin yun? Every minute and every hour be used for God? Cut out every harmful, unprofitable pursuit and transfer the time to godly, spiritually edifying activities. Sabi doon, wherefore be not unwise, Ephesians, but understanding what the will of the Lord is. Fill your day doing God's will. Do it while the year is still young. Andito tayo sa year 2026, bago pa. 11 days pa lang ang lumilipas. Hindi pa huli ang lahat. Kung meron tayong mga oras na nasayang noong isang taon, at itong mga nakarang araw,
Hindi pa huli ang lahat. Ang gawin natin, fill your day doing God's will. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Yun ang iyong gawin. Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka. You're doing God's will. Kung nagtuturo, magturo. You're doing God's will. Kung naghahanap buhay, maghanap buhay. Kung ano ang dapat mong gawin na ginagawa mo ngayon, gawin mo dahil ng kalooban ng Panginoon. Ewan ko kung ang isang araw na yun, ginawa mo para sa Panginoon, at the end of the day, na matutulog ka, Lord, salamat. Nagawa ko kalooban. Sarap matulog. Dahil nagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Ano po yung pinaka-conclusion natin dito o yung thought na pwede natin maisip? Sige, basahin natin. Yesterday is a cancel check. Tomorrow is a promissory note. Today is the only cash to have. Spend it wisely. Ulitin natin. Yesterday is a cancel check. Tapos na yun. Tomorrow is promissory note. Ibig sabihin, hindi mo alam ang bukas. Promise na lang ni Lord yan kung buhay ka pa. Pero today, ito yung only cash or only time na meron ka. Gamitin mo ito wisely. Nakita namin Diyos, tulungan niyo mo kaming ma-redeem namin ang time na binigay mo sa amin. 1,440 minutes every day. 24 hours a day. Panginoon, salamat po. Ngayong araw na ito, binigyan mo kami ng ganung oras. At marahil, may mga pera din na binibless mo kami, ipinagkakalob niyo sa amin. Magamit din namin ito ng maayos. Lalo na po ang aming mga kabataan na pinagkakalooban ng magandang mga panahon, oras at pera na magamit ito para sa iyong kaluwalhatian. At aming makita o Diyos na ang bawat pinagkakalob niyo sa amin ito ay tunay na dapat namin gamitin ng may karunungan na galing po sa inyo. Huwag po sanang masayang ang oras at araw at finances na binibigay mo sa amin at magamit natin para sa iyong papurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.